Kamusta mga kabataan at mga OFWs? Mga kababayan, ako si Lan ng #WalkWithLan. At welcome sa isang episode na magpapamukha sa inyo, like father, like son. Marcos Warren, rising oil prices at weak peso ay naglalagay sa Pilipinas sa peligro ng 1970s style stagflation. Imagine niyo pataas na presyo ng gasolina, mahina ang piso, gutom na tumataas, pero ang sagot, cash aid at reduced train fares lang. Parang deja vu noon, martial law era. Intellectual tayo today, facts, history, analysis with a bit of witty shade. Walang kinikilingan, puro katotohanan para sa bayan. Stay tuned hanggang dulo kasi may membership plug at affiliate tips na makakatulong sa inyong wallet. Hit that like button kung galit kayo sa inflation. Una, ano yung stagflation? Stagnation plus inflation, mabagal ang ekonomiya, tumataas ang presyo, traditional tools ng gobyerno, hindi effective, tighten money, mas lalong baksak growth, stimulus, mas lalong inflation. Noong 1970s, under Ferdinand Marcos Sr., oil shocks from Middle East, prices tripled. Philippines, heavily dependent on imported oil, nalubog. GDP growth, peak early pero by 1984 to 1985, shrunk by 14%. Debt from $599 million noong 1965 to 28 billion pesos plus by 1986. Peso from 3.91 pesos to 19 pesos plus. Inflation hit 50% in 1984. Poverty from 41% to 59%. Unemployment 12.6%. Real wages dropped drastically, crony capitalism. Mga kaibigan, ni Marcos ang nakinabang sa infrastructure at loans. Parang golden age daw with roads and buildings, pero funded by debt na binabayaran pa rin natin hanggang ngayon. Mga kababayan, yung edifice complex ni Senior, maganda sa labas, hollow sa loob, tulad ng maraming projects na walang maintenance. OFWs, remember dito nagsimula ang malawakang pag-alis nyo sa abroad dahil sa krisis na yan. Okay, critically speaking, hindi lang oil shock, policy missteps, heavy borrowing, corruption, advisors warn, pero pinush pa rin. Sound familiar, di ba? Fast forward to 2026 under Ferdinand Marcos Jr., advisors told him, economy weaker than pre-COVID, peso breach 60 pesos per dollar, no? From 50 pandemic days, oil natin 107 per barrel na, no? Dollars per barrel. Current account deficit 3.3% of GDP, hunger doubled by to 20.2%. Palay output down, debt 63%, GDP from 39% pre-pandemic. NPLs up to 3.31%, reserves down. Staring down stagflation threat, government cautious, let market set fuel prices kasi shortages worse, declared national emergency crisis after Middle East tensions, cash aid for drivers, farmers, reduced fares, service contracting April 15, emergency powers for excise tax, cut since $100 per barrel pero held back pa rin. Parang delicate balancing act, balance sa pagitan ng relief at fiscal space, pero saan ba napupunta ang pera? Sa mga kabataan, imagine niyo PUB drivers is struggling, transport fares up, electricity bills is skyrocketed, OFW sending more remittances na mas kaunti ang bibili dito dahil sa inflation. Like father, like son, historical parallel to strong to ignore, structural weaknesses ulit. Intellectually speaking, Marcos Sr. left legacy of debt trap and dependency. Junior faces compounded issues, post-COVID weaknesses, plus global shocks. External balances deteriorated from surplus to deficit. Financial stress, borrowers struggling. Para sa mga kabataan, high hunger, soft economy equals limited jobs, future mortgage, OFWs, your remittances prop up economy, pero weak peso means mas mahal ang padala effect. At uwi nyo mas mahal ang lahat. Non-performing loans climbing, fiscal space constrained, let market forces down. Pero oil companies profit while people suffer. Emergency powers available pero hesitant. Parang history repeating, no? Avoid
shortages pero risk inflation. Critic on Marcos family from seniors martial law missteps to juniors cautious approach na parang denial. We deserve better governance, not repeats, mga kaibigan. O informative part ha, paano makakasurvive? As youth OFW, budget wisely, invest in skills, renewable energy. Here, possible affiliate offers. Shopee, Lazada, check portable solar power banks and solar lamps. Perfect for energy crisis. Brownouts, save on bills. History books like on Marcos era for deeper reading. Budget planners and financial literacy. Journals to track expenses amid inflation. Fuel-saving gadgets for drivers. Healthy snack supplements like vitamins or Chris to fight hunger stress. Extra power banks for your gadgets while abroad. Links in description. Legit helps channel and you support local governance. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Comment down below, ano sa tingin ninyo? Uulit ba talaga ang 1970s? Subscribe, share nyo ito sa mga OFW chats nyo, mga kaibigan. Pero bago tayo matapos, mga kaibigan, magtapos, mga kabataan at mga OFW na kababayan natin, huwag muna tayong umalis. Tara, diretso tayo sa pinakamatanding parte. Isang malalim, walang kinikilingan na pagtingin. Paano ba natin babasagin ang cycle na like father, like son? Intellectually speaking, ang kasaysayan ni Ferdinand Marcos Sr. ay hindi lang oil shock at debt. Ito ay isang textbook case ng power consolidation na nagresulta sa economic sabotage. Noong 1972, martial law, ipinangako ang new society, disiplina, infrastructure, progress. Pero ano ang nangyari? Chronic capitalism flourish, mga paboritong negosyo ng pamilya at kaibigan ang nakontrol ang sugar, coconut, mga nyog, media, utilities. Public funds diverted. External debt ballooned from less than $1 billion to more than $28 billion. By 1983, after another oil crisis at Ninoy Aquino assassination, ang ekonomiya ay tumalsik pababa. Inflation, 50%, unemployment at underemployment, halos 30% combined. Real wages ng ordinaryong Pilipino, bumagsak ng mahigit 40% noong dekada 80. Parang build din noon, parang sementadong daan at buildings, pero marami ring sementadong utang na hanggang ngayon binabayaran ng ating mga apo. Mga kabataan, ito ang irony, yung mga edifice na pinupuri pa rin hanggang ngayon ay binabayaran ng dugo, pawis at freedom ng nakaraang henerasyon. Ngayon, si Marcos Jr., same last name, different challenges pero parehas ng vulnerabilities. Sinasabi ng kanyang advisors na mas mahina ang starting point natin ngayon kaysa noong pandemic. Peso nasa 60 pesos plus na. Oil sa $107. Hunger incidents doubled to 20.2%. Current account deficit climbing 8 NPLs at thinning reserves. Declared national energy crisis, pero ang solusyon, targeted cash aid, reduced train fares, at service contracting. Emergency powers para isuspend ang fuel excise tax ay available na, pero hanggang ngayon, hesitant pa rin gamitin. Critically speaking, bakit ganito? Dahil ba sa takot na mas lalong lumaki ang deficit o dahil sa political calculation na let the market decide? Pero hindi masisisi ang gobyerno sa mataas na presyo. Parang familiar, no? Noong panahon ni Senior, denial at propaganda ang ginagamit para itago ang tunay na kalagayan. Ngayon naman, cautious approach daw. Pero saan ba talaga napupunta ang fiscal space? Saan napupunta ang billions na ipinapangako? Para sa inyo mga OFWs, araw-araw kayo nagpapadala ng pera na siyang nagpapanitili sa ekonomiya. Pero dahil sa weak peso at rising inflation, ang inyong sakripisyo ay mas lalong nababawasan ng halaga kapag umuwi kayo o bumili ng basic goods. Mga kabataan naman, paano nyo bubuuin ang future
kung ang ekonomiya ay stagflation bound, limited job opportunities, rising cost of education, at patuloy na brain drain. Kailangan natin ang tunay na structural reforms, hindi lang band-aid solutions, aggressive push sa renewable energy. Dito papasok ulit yung solar power banks na binanggit ko kanina sa Shopee o Lazada. Agricultural modernization para hindi na masyadong dependent sa imported rice at palay. At tunay na anti-corruption measures para hindi ulit maulit ang cronyism. History doesn't repeat itself, but it often rhymes. Mark Twain pa nga, kung magpapatuloy tayo sa rhyme na ito ng Marcos era, baka tayo na naman ang magiging victims. Mga kabataan, OFWs, kayo ang susi. Gamitin ang inyong boses sa social media, sa elections, sa everyday discourse. Huwag maging manonood lang. Demand accountability, demand transparency sa oil prices, sa utang, sa tunay na estado ng ekonomiya. Isa pang critical point, habang may nagsasabi ng move on sa nakaraan, paano tayo makaka-move forward kung hindi natin natututunan ang aral mula sa stagflation ng 1970s? Ang katotohanan ay hindi nakakasira sa bayan, ang kasinungalingan at pagkakailan ang sumisira sa atin. So huli, like father, like son, hindi ito tungkol sa dugo, ito ay tungkol sa pattern ng governance na kailangan nating putulin, tayong henerasyon na pwedeng maging difference. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo ha, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, comment down below, break the cycle kung sumasang-ayon kayo na kailangang baguhin ang pattern. Like, share sa lahat ng OFW groups at youth chats at subscribe for more critical analysis. Salamat sa inyong oras mga kababayan. History is watching. Let us make sure it records that we fought for truth, peace, truth, and love for the Philippines. See you in the next one.